Sagot nga ba sa problema ang pag-abroad o daan pa sa mas maraming problema? Kaya tapusin mo ang video na to para malaman mo ang katotohanan sa likod ng katotohanan kung magiging sagot ba ang pag-abroad sa maraming problema o mas magiging daan pa sa mas maraming problema. Kung ngayon mo lang ako nakita, ako si Ricky Barbatiano, 5 taon ng negosyante. Pero bago yan, alam mo ba kung kailan nagsimula ang pag-iibang bansa ng mga Pilipino? Noong 1970, pinatupad ni Ferdinand Marcos ang Labor Export Policy. Ito yung unang pagkakataon na ang mga Pilipino ay maaaring makapagtrabaho sa ibang bansa dahil nung panahon na yon ay pumutok ang oil boom. Ibig sabihin, lumakas ang demand ng langis sa Middle East dahil nung panahon nga na yon ay bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, pinatupad na nga ang Labor Export Policy. Kaya maraming Pilipino ang napunta sa UAE, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, lalong-lalo na sa Saudi. Kaya malamang sa malamang, meron kayong kamag-anak, tiyuhin, tatay, o lolo nyo na nakapagtrabaho sa Middle East. Kaya mula noong 1970 hanggang sa taong kasalukuyan, halos mag-aanim na dekada na ang nakalipas. Pansin nyo ba, ang ekonomiya ng ating bansa ay halos hindi pa rin umaangat? At ano nga ba ang naging resulta sa bawat pamilyang Pilipino? Ang pag-abroad. Akala kasi natin, ang pag-abroad ay sagot sa maraming problema. Akala natin na kapag marami na tayong pera, nakapagpaayos na ng bahay, o nakakakain ng masarap, o nakakabili ng mga bagay na gusto natin, ay mawawala na lahat ng problema natin. Kabaliktaran to sa totoong nangyayari sa bawat pamilyang Pilipino, na sa bawat pamilyang Pilipino na may pamilyang nag-abroad, ay may malaki palang problema na kakaharapin, na maraming problema ang mararanasan dahil sa pag-abroad. Maraming pamilya ang naging broken family, maraming pamilya na kailanman ay hindi na nabuo. Ilang mag-asawa ang naghihiwalay dahil sa pag-abroad dahil hindi nila natiis na mawalay ang kanilang asawa. Ilang mag-asawa ang naglolokohan ng ilang taon at nang dahil doon, nanganak ang problema, nadamay na ang anak at ilang anak na ang nangungulila para lang makasama ang kanyang magulang. Ilang anak ang naghahanap ng lambing, ng aruga, ng yakap ng isang magulang. Ilang anak ang makulit na nagtatanong kung kailan uuwi ang kanyang magulang. Ilang anak ang nagmamakaawa at nakikiusap na umuwi ang kanyang magulang na halos dapat hindi niya ginagawa, na dapat obligasyon yun ng magulang na sa bawat yugto ng buhay ng kanyang anak ay kasama niya ito, na kasama niya sa tuwing nadadapa ang kanyang anak, sa tuwing umiiyak ang kanyang anak, o kung may problemang kinahaharap ang kanyang anak. At ilang anak ang napariwara dahil sa bisyo, dahil nabarkada kung kani-kanino na hindi pa nakakatapos ay nakabuntis na o nabuntis na. Ilang anak ang naligaw ng landas. Ilang anak ang feeling nila ay naabandon na sila ng kanilang magulang, na feeling ng anak na parang nanakawan sila ng mga alaala ng pagmamahal ng ama o ng ina, na feeling nila laging may kulang, pakiramdam nila na parang hindi buo, na parang hindi sila buo. Yan ang problema sa pag-abroad, na akala natin noon na sagot sa maraming problema ang pag-abroad ay nagiging daan pala sa mas maraming problema. Ilang magulang ang nangungulila, ilang magulang ang nananabik at naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak, na nangangailangan na ng pag-aaruga, nangangailangan ng yakap ng anak, hanggang sa dumating ang araw na magkasakit na ito, humina na ito, na halos hindi na makalakad, halos hindi na makakita, para lang sa paghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Ilang magulang na rin ang nabawian ng buhay sa paghihintay sa kanilang mga anak, na darating sa punto na uuwi na lang yung anak sa malipang pagkakataon, na uuwi yung anak hindi para maging masaya, uuwi yung anak dahil sa lungkot o dahil sa pagsisisi na hindi man lang niya nakasama sa huling yugto ng buhay ng kanyang magulang. Kaya isang problema ang pag-abroad. Kaya naniniwala ako na hindi sagot sa problema ang pag-abroad. Bagkus, nanganganak pa to ng maraming problema. At yun ang pinaniniwalaan ko. Ang kalaban lang natin dito, yung nakatatak lagi sa utak mo, sa isip mo, na ang pag-abroad ay susi sa mga problema. Na akala mo na pag marami ka ng pera, ay masusolusyonan na ang lahat ng problema mo. Yun ay isang malaking mali. Ngayong natapos mo ang video na to, ano nang gagawin mo? Ang gawin mo, kung may problema ka dito sa Pilipinas, dito mo rin solusyonan. Dahil ang problema, nakakalat lang yan. Kahit saan ka magpunta, maraming problema.
Kahit sa ibang bansa ka pa magpunta, marami ding problema. Nandito ang problema sa Pilipinas. Kung nasan ang problema, dun mo susolusyonan. Huwag ka nang lumayo, huwag kang tumakas sa problema. Dahil lahat ng problema ay may kaakibat na solusyon. Hanggang sa muli, ako si Ricky Barbatiano. Mahalin mo ang iyong pamilya at kabuhayan. Negosyo man yan o trabaho. Magtiwala sa kapangyarihan ng dasal. God bless Pilipinas. Salamat.